Oh. Look at this. This is our boss. Our boss throw a Christmas party. The greatest boss, according to him. This one is repeat. This is what you are, Puto. Puto is the husband of Toot. What you make? Hey, our party. Yay! Our party. Only nights, only nights. Yeah! Woo! Ano? Spanish? Spanish bread. Spanish bread. Next day. Sundo na naman sa mga bata sa school. Pero at least Friday na. At ilang araw na lang. Bakasyon na rin ng mga bata. Christmas vacation. Parang mahaba-haba yata ang ano nila eh. Ang vacation nila ngayon. Sana nga. And after kong sumundo, actually magmamadali ako kasi after kong sumundo diretso ako sa sa doktor ko. Kasi ngayon yung appointment ko with Dr. Cecil Henderson. After nang masubmit doon or after na ma-forward doon yung result ng aking laboratorio, yung aking blood works. So ngayong araw yung nabook ko na appointment sa kanila dito sa may London Medical. Hindi ko alam kung bakit pero kinakabahan ako sa resulta. Hindi ko alam kung anong lalabas. Sana naman okay, pero hindi ko alam kung bakit ako kinakabahan sa magiging resulta. Lord, sana naman okay. Ito na ako sa London Medical Center. Kakaalaman na kung pasado o bagsak. Yun. Kauwi ko lang after seeing my doctor. Grabe, nabot na ako ng anong oras na? 4:50. Ang appointment ko dapat is 3:30 pero naintindihan ko naman kasi halos lahat yata ng pasyente dun na naabutan ko. Tsaka sumunod sa akin si Dr. Henderson ang hinahanap. Natutuwa ako kasi, masaya ako kasi finally nakita kami ng family doctor na talagang alam mo yun, may genuine na concern sa'yo. Kasi yung dati talaga sa experience namin, yung una naming doctor, buti na nga lang nag-quit na. Kaya napalipat na kami. Ano siya talaga, parang lagi siya nagmamadali at kahit marami ka pang concerns gustong itanong, parang talagang parang hindi na niya masyadong iniintindi. Kaya ngayon natutuwa ako dito sa bago namin doktor kasi talagang nandoon na lahat ng tanong mo, sinasagot niya, tsaka yung mga advice niya talagang magagamit mo talaga yung mga advice niya. It really makes sense talaga yung mga advice niya. Kaya nga lang yun, napagsabihan ako. Kasi unang-una, wala na kasi akong balak magpa-flu shot. Pero sabi niya, sa condition ko, na guys, may ako. Diabetic talaga yung ko. Pero, magandang balita doon, bumaba na siya from the last time na chinek yung blood sugars ko. So yun, ang sabi niya sa akin, sa mga kagaya ko, sa kondisyon na to, mas prone ako sa mga flu, sa mga sakit-sakit. Talagang pinupush niya talaga ako na magpa-flu shot regularly. Which is sabi ko, Dok, kaya kasi ako nag-stop ng 1 taon at ayaw ko na kasi may experience ako na kung kailan nagpa-flu shot kami, saka naman kami tinamaan ng matindi ng sakit buong taon na yon, ubo, sipon, flu, sabi kong ganyan. So mag-experiment sana kami na wag na munang magpa-flu shot ngayon at baka sakaling hindi magiging ganun. Pero sabi niya sa akin, yung experiment hindi mo kailangan gawin kasi ginawa na yan ng mga researchers, ginawa na yan ng mga doktor. Mas mape-prevent mo yung mga mga sakit kung magpa-flu shot ka. So wala, kailangan talaga pinupush talaga na magpa-flu shot.
Pero so far, kinabahan lang ako pero maganda naman pala yung result ng lab test ko. Kaya yun, natutuwa ako at okay naman. Pero yun nga lang, isang importante ring sinabi niya kasi nabanggit ko sa kanya na yung lifestyle ko from ever since dumating kami dito sa Canada, nagbago na kasi even yung trabaho ko na dating umaga, dito is ever since dumating kami night shift ako. Sabi niya, alam mo, yan din yung isang hindi nakakatulong sa condition mo. Sabi niya, mas maganda kung ang maging trabaho ko talaga is morning. Kasi at least mas magiging normal. Kasi mas napapataas daw nung pagiging night shift. Yung yung risk na pag-worse ng mga ganitong condition like diabetes. So, yun. Hopefully naman nga sana in the near future masete lang talaga namin yung PR namin. Sabi ko, gusto ko na rin namang maging normal na buhay na makapagtrabaho ng umaga. So, hopefully magawa ko yun in the future. Sa ngayon, dito kami nagbe-benefit. Dito kami nakakapag-teamwork mabuti ni Joyce, nakakapagtulungan mag-asawa. So, ito yung nagwo-workout sa ngayon. Kaya, kung ano yung shift ko ngayon, talagang tinatyaga ko to. Ganun talaga ang nangyayari, kalimitan kapag family kayo dito sa Canada at meron kayong maliliit na bata. Talagang ang nangyayari, sacrifice ng isa sa inyo is magpanggabi. At yun ang ginawa ko ever since dumating kami, sobrang laking bagay, sobrang laking tulong. Ngayon, kailangan ko na lang din na pagtuunan ang health ko para naman sana mabuhay tayo ng matagal-tagal pa. Kung lulubin ni Lord, di ba? At makapag-spend ng quality time pa with family. Kaya naman tayo nagpunta dito, hindi rin naman para magpaalipin lang sa trabaho, kundi hindi rin para yumaman, kung hindi para ma-enjoy yung buhay. At lalo na habang maliliit pa yung mga bata, para ma-enjoy namin yung buhay at oras namin sa pamilya bago mo lang sila bumuo ng mga kanilang pamilya in the future. Ay nako, ang daming reflection. Ang hirap kapag hindi ka 100% well, kapag alam mong meron kang nararamdaman, tsaka yung health mo is hindi 100%, no? Marami kang worries, pero yun nga, sabi ni Doc Henderson sa akin na talagang nakaka-motivate, nakaka-uplift. Sabi niya, there are a lot of people who are younger than you who come to see me and mas malala pa yung mga kondisyon nila. Huwag kang mag-isip masyado sa kung ano yung kalagayan mo kasi mas malalala sa iyo. But changing your lifestyle, yung din na nagustuhan ko sa kanya, hindi niya ako pinush na maggamot. Kasi ang ibig sabihin lang, sabi niya, na maggamot tayo, gagamutin natin para mapagpatuloy mo yung mga mali mong ginagawa, na maling pagkain na ginagawa mo. So hindi, ang baguhin mo is yung lifestyle mo, and then kaya mo yung i-reverse, kaya mo yung pagandahin yung sitwasyon mo sa ngayon. Kaya yun talagang nakaka-motivate sa sinabi ni doktor. Nakakatuwa. Sobrang happy ako ngayon sa doktor namin. Sana nga matulungan niya ako at ganoon din yung mga ibang pasyente niya. At sobrang thankful talaga. Lalo na dito sa Canada na isipin mo na iniintindi ka ng doktor pero wala kang binabayaran sa kanya, wala kang inaabot sa kanya na kahit na 5 duling. Well, syempre, kasi nga, bayad naman na nga ng government kasi nga nagbabayad tayo ng taxes. Pero syempre, parang napakasarap pa rin sa feeling na naasikaso ka, naiintindi ka, pinagagaling ka, at pinagtutuunan ka ng talagang isip at oras ng doktor mo kahit na wala ka naman talagang pera na ibinibigay sa kanya, hindi mo siya binabayaran directly, parang napakasarap sa pakiramdam ng ganun. So yun, hindi pa dumadating si Joyce pero yun ang masaklap. Ngayong araw na to is meron akong overtime kasi mandatory nga yun yung sa inventory namin. Kaya magkikita lang kami siguro ng mga ilang minuto and then pagdating niya, alis na rin ako. So, bababa na ako, magre-ready na ako kasi alas 7 ang pasok ko ngayon. And dadating si Mami dito siguro mga before 6:30. So, ayun. Kailangan din makabili ng pagkain pala. Sige na, hanggang dito na lang muna. Kwentuhan na lang siguro siguro bukas kapag nagpangita na kami ni Joyce. Bye!
Guys, nandito na si Mami pero ready na rin akong pumasok sa work. So, kararating lang niya, hindi man lang kami makapagkwentuhan, hindi ko man lang may kukwento sa kanya kung ano nangyari sa check-up ko sa doktor kanina. Hindi man lang niya may kukwento sa akin kung ano mga naganap sa trabaho niya sa last day niya sa work, guys. Today is, anong date ngayon? December 13. And ngayon na yung last day ni Mami. Kanina yung last day niya sa kanyang work. Ito, ang dami pang mga uwi-uwi. Siguro bukas na lang kami makakapagkwentuhan kung ano mga nangyari. Pag-uwi mo madaling araw. Pag-uwi ko ng madaling araw. Ano, nagkaiyakan ba? So yun guys, siguro sa... ano naman? Naiiyak siya. Medyo emotional lang kasi sa tagal din na doon siya nag-work. Simula nang dumating kami dito nung nakapagtrabaho siya sa daycare. Halos yun yung pangalawa. Ano? Sa napagtrabahoan mo? And, Una. yun yung una. Kasi yung mga una is practicum naman, di ba? So, yun yung unang daycare niya. Ngayon ay ilang taon na kami dito sa Canada. At nakapag-stay siya doon ng matagal. So, nung mga nakaraang vlog, nakita nyo, di ba? Nagpe-prepare siya kasi minsan talaga kailangan ng tao ng growth eh. At minsan kailangan mo talagang hanapin yon, kailangan mo talagang mag-move out sa comfort zone mo. Kaya hindi rin madali sa kanya kasi napamahal na nga siya sa daycare na yon. So, kukwento ko na lang sa inyo sa susunod. Kukwento namin sa inyo sa susunod kung ano ba yung journey, ano na yung nangyari at ano yung magaganap sa susunod. Pakalmahin muna natin kasi medyo emotional. So, yan. See you guys and thank you for watching. Bye! Yun lang yung parent na yan. Ayan, sabi niya. Mag-iyak sila. Bakit di ka aalis pa ka? Sabi niya. Mag-iyakan lang din kami. Si Miss Arlene, si Miss Bubu na i-video yun na. Sabi niya, basta pag hindi ka naging masaya doon, hindi nag-work outside.